Luno, so ngayon 'no, gusto kong pag-usapan natin ngayon itong tungkol sa mga tao ngayon 'no, na madalas nating naririnig or nakikita sa social media, sa plaza ng Cebu, sa Plaza ng Independensya sa Cebu, sa Tacloban, sa Luneta, sa General Santos, kahit saang plaza. Maraming mga religion, mga SDA laban sa Katoliko, Katoliko laban sa ganito, ganyan, yan. Nagdidebate patungkol sa salita ng Panginoon. Gusto kong malaman nyo, huwag kayong tumatangkilik or makikisalamuha kasama ng mga taong itong ungodly. No, itong mga taong ito, na mga taong hindi nakakaunawa or nakakaintindi kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Yan ang mga uri ng tao na dapat mong iwasan. Ayon nga dito sa kasulatan, iwasan mo ang mga hangal o isipin mo, ang tawag sa kanila is mga hangal. Pag sinabi mong mga hangal, ito yung mga taong ungodly. Kahit pa sinasabi nila na itong mga taong ito sumusunod or nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa nga ng Biblia, hindi naman isinasaisip at sinasapuso kung ano ang sinasabi dito. Kaya nga, dahil nga pinapasukan ng demonyo ang kanilang isip at puso, pumupunta doon sa mga debate na yan, ang nakikipagdebate, pinupost sa online, naka-live, nagdidebate sa mga plaza upang ipakita nila sa buong mundo na sila ay tama at tagasunod ni Kristo. Ang hindi nila alam na itong mga taong ito nagiging tagasunod ng demonyo. At yung pundok na ginagawa nila ng mga debate nagiging isang tali ng panggatong yan silang lahat dyan kasama ng mga taong listener. Maraming gumagawa niyan sa online. No? Itong mga taong ito, mga pare, mga pastor, laban-laban, nagdidebate. Gusto kong malaman nyo, itong mga taong ito, ginagamit ito ni Satanas. Sinabi dito sa kasulatan, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Doon sa comment section na yan, doon sa mga social media, doon sa comment section, doon mo mababasa ang lahat ng mga uri ng dumi na lumalabas mismo sa bibig ng bawat tao. Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakarumi sa isang tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ito yung mga masasamang salita, masasamang uri o lahat ng uri na lumalabas sa bibig, mga salitang masama. Yun yung nakakarumi sa isang tao. Doon mo mababasa. Pag ang isang tao gumagawa niyan, lumalabas sa kanyang salita is mga marumi, mga masasama, yung mga tao na yan, yung mga ungodly, mga demonic na yan, yung mga taong satanism, mga satanist, na kunwari alam ang Biblia, nagbibitaw pa ng mga verses sa Biblia, pero hindi naman isinasapuso kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Kaya dapat mong iwasan ito. Ang sinabi dito sa kasulatan patungkol sa mga taong ito, sila'y dito sa chapter 2 ng Timoteo, ng 2 Timoteo verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Itong mga taong ito, makikita mo no, na gumagamit ng mga verses, ng mga salita. Siyempre, pastor pare, mga church leader, mga church member, sino pa man yan. Pero, ang sinabi dito, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Itong mga taong ito na ginagamit ni Satanas, kahit nga si Satanas kayang makapag-anyo ng tulad ng isang anghel sa liwanag, kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga tao ni Satanas, hindi nakapagtataka na minsan nagsusuot ng tulad ng isang taong matuwid upang linlangin ang mga tao.
Ang sinabi dito, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Iwasan nyo. Kasi maraming mga tao na gumagawa niyan, mocking God. No? Gumagawa niyan. Ito ang sasabihin ko. Gawin nyo yan at paghandaan nyo ang apoy pagdating ng araw. Huwag niyong gayahin ang mga ginagawa ng mga hangal na mga taong ito na nagdidibate patungkol sa salita ng Diyos, na sila ang dahilan upang nagkasala rin ang mga taong listener sa pamamagitan nila. Sinabi dito sa Biblia, pag ikaw ang dahilan na magkasala ang bawat tao o kapwa, mga maliliit na tao, yung kapwa mo, pag ikaw ang dahilan na nagkasala yan, mas mabuti pa sa'yo na talian ng lubid, gapos doon sa galingang bato at itapong ka doon sa dagat. Mas mabuti pa sa'yo. Kasi nga, mas matindi ang kaparusahan na inihanda ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng karumaldumal at kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Hindi ako ang nagsasabi nito, kundi paalala lamang ito na dapat niyong iwasan ang mga taong gumagawa nito. Or kung kayo man ay mga member sa mga debate-debate na yan, ng mga ganito, iwasan niyo po yan. Baka pagdating ng araw, magiging huli ang oras niyo, magiging huli na ang lahat para sa inyo, na itatapon kayo sa impyerno. Kasi dito sa kasulatan, ang sinabi ng ating Panginoon, be holy for I am holy. Be perfect for I am perfect. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kung mananatili ka, kung patuloy niyong ipaggawin yan, kasi marami yan sa mga plaza eh. Lalo na ngayon is uso na online. Sa online na nagdidebate, naka-live, naka-video, at doon, maniwala ka sa akin, yung mga ginagawa nila dyan, ayon sa sinabi dito sa Biblia na dapat iwasan, pero ginagawa nila. Ang sinabi dito sa kasulatan, sinabi dito, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Doon ka makikisama sa mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Hindi dyan sa mga tao na yan. Hindi malinis ang puso niyan. Kung titignan nyo, sabihin nyo, siyempre, oy, mali ka kasi mga leader yan, mga pastor yan. Mga pastor nga yan, mga church leader nga yan. Pero, yan yung mga tao na hindi nakakaunawa o nakakaintindi kung ano ang kautusan, kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi nakakaunawa yan. Ang sinabi dito, pagsikapan mong magiging matuwid, ang kanilang ginagawa, hindi matuwid. Kung sasama ka sa kanila or bilong ka sa kanila, hindi ka matuwid sa paningin ng Panginoon. Kasi nga, yung ginagawa nila, karumal-dumal yan at kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Warning na yan dito sa kasulatan na sinabi ng ating Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pagkikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Dito yan mabasa na sa 2 Timoteo chapter 2 verse 22 to 23 at chapter 3 verse 1. Kaya nga sinabi dito sa kasulatan di ba? Sinabi dito sa chapter 1 ng Timoteo, di ba? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ito, ang mga tao, lalayo na talaga sa kanilang pananampalataya at makikinig na lamang sila sa gusto nilang marinig. Yung mga hilig lamang nila na gustong makinig, at magtawag sila ng mga tagapagturo na gusto lamang nilang marinig. Yun lamang yung gusto nilang pakinggan, na marinig nila doon sa kanilang mga tagapagturo, at hindi na sila makikinig sa wastong katuruan patungkol sa kalooban at kalooban ng Diyos, kautusan
Paano tayo magiging matuwid kung lagi natin pinapakinggan faith, 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 samantalang yung kasalanan namumuo pa rin sa puso natin. Hindi natin alam na kasalanan pala ito kasi pinapaniwala tayo ng ating mga leader na tungkol sa faith, 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 maligtas tayo. Totoo yan. Ang tao maliligtas sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung yan na lang lagi mong marinig doon sa hindi pinapakilala o pinapaalam sa iyo na yung kasalanan na yung mga bagay na halimbawa, adultery, hindi mo alam na naniniwala ako sa Panginoon na faith, na nililigtas ako, kaya ayon nga sinasabi doon sa kasulatan, maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mo alam na nagkasala ka pala patungkol sa adultery. If maliligtas ka ba doon sa Hindi. Yun nga sinasabi doon sa sulat ni Santiago, na ang tao patay pag walang espiritu. Ang pananampalataya patay kung walang gawa. Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. So ito na hanggang dito na. Amen.